Naglunsad ng 50% fare discount sa LRT1, LRT2 at MRT3 para sa mga senior citizens at persons with disability PWDs. May nangunahan ni PBBM. Magbabalita si Eden Suarez Santos. Yes, Wedge, pagkatapos nga ng mga estudyante, makikinabang na rin sa 50% fare discount sa pamasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 ang mga senior citizens at PWDs. Simula mismo ngayong araw ang implementasyon ng nasabing diskwento. Yan ay bahagi pa rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagaan ang pinansyal na pasanin ng mga commuter. Mismong si PBBM ang nanguna sa launching ng 50% fare discount ng Department of Transportation na isinagawa sa MRT3 Santolan Annapolis Station southbound Quezon City. Ang inisyatiba na ito ay magtataas ng diskwento sa pamasahe ng 30% mula sa statutory discount na 20%. Sinabi ni PBBM na nasa 20 milyong senior citizens at PWDs ang makikinabang sa diskwento. Nung nakaraan, nakapagbigay tayo ng diskwento sa ating mga students. Basta't magpakita ng student ID ay makakapagkuha sila ng 50% na discount. Ngayon naman, ay idadagdag natin sa grupong yon na mabibigyan ng 50% discount ang mga senior citizens at ang mga PWD. Ang makikinabang dito sa programang ito ay siguro mga 13 senior citizen, 13 milyong senior citizen at saka 7 milyon na PWD. Kaya alam naman natin, yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Kasabay nito, pinangunahan din ni PBBM ang test run ng Dalian Train. Anya, makalipas ang 10 taon na nakaparada ito ay ngayon lang magagamit. Nabili ang mga ito sa ilalim ng Duterte administration. Sunod namang ininspeksyon ng Pangulo ang Campo Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Anya, ang Phase 1 ng proyekto ay paaabutin hanggang Valenzuela at Airport. Dagdag pa ng Pangulo na kapag natapos ito ay malaki ang mababawas na oras ng biyahe ng mga pasahero mula sa 2 oras ay magiging 40 minuto na lang ito. Wedge, sisikapin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makumpleto ang Phase 1 ng Subway Project sa 2028. Wedge? Then may isa lang akong tanong, natalakay ba yung issue sa mga gumagamit ng pekeng PWD IDs? Doon sa mismong event kanina, Wedge, ay nagbigay lamang ng statement ng Pangulo kaugnay nung dalawang aktibidad niya pero wala nang tinanggap ng mga katanungan mula sa mga kagawad ng media kaya hindi natalakay yung issue na yon. Pero yung DOTR Secretary Wedge ay nagsabi na na yan ay meron na silang ginawang aksyon kaugnay nung paggamit ng peking ID na iyan, Wedge, kanina sa mismong event din. Maraming salamat, Eden Suarez Santos.